Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong kapatid, hinihikayat tayo sa Ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod. Tayo'y mga lingkod ng Diyos upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi nating isipin na lahat ng ating paglilingkod ay para sa mas ikaluluwalhati ng Panginoon. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Pandaigdigang Linggo ng Misyon at Linggo para sa Kultura. Sa misyon ng paglilingkod, mapangalagaan nawa natin at galangin ng lubos ang mga kultura ng mundo. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya'y sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Minamahal niya ang mga gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi kababaang siya ay mamamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, upuon ng iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manlulubos natin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong inihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang Mga kadeboto, magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga nasa loob at labas ng Quiapo Church, sa mga nasa iba't ibang social media platforms nagsisimba, at pati sa Aliw Channel 23, welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayong araw din po pinagdiriwang natin ang pambansang Linggo ng mga Misyonero. At kasama din natin ngayon, nagmimisa ngayon ang 6 na pari natin galing sa Diocese of Umaca. Welcome po, Fathers. Maraming salamat po sa pagdalo at pagmimisa dito sa dambana ni Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang Diyos. Kung kayo ang tatanungin, ano ba ang inyong ultimate goal sa buhay? Ano ba yung pinaka-ninanais nyo na matupad? Meron akong kaibigan dati, no? Nung tinanong siya ng ganito, isa lang yung sabi niya. Sabi niya, isa lang naman yung gusto ko, ang maranasan na magmahal at mahalin din. Pero hanggang ngayon, single pa siya. Kawawa naman siya. 5 years ago ko pa tinanong yun. Pero anyway, ito yung ibig sabihin ng ating Panginoon nung tinanong niya yung kanyang mga alagad ng ano yun. Sinabi ni Juan at ni Santiago sa kanya, meron po kaming gustong gawin nyo para sa akin. At sinabi ng ating Panginoon, ano yun? Kasi dito sa Tagalog na translation, ang nakalagay, ano yun? Pero sa English, kung babasahin natin sa ibang translation, what is it that I can do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Siguro kung ganito ang tanong sa atin ng ating Panginoon ngayon, malamang yung sagot natin, yung mga mabababaw, no? Siguro iba sa atin sabihin, gusto ko Lord, manalo ako sa loto. O di kaya naman yung iba, gusto ko guminhawa ang buhay. O di kaya naman yung iba, gusto ko makaahon sa hirap.
Di kaya naman yung iba, gusto kong yumaman. Pero kung susuriin natin ang ating damdamin, puso at isipan, ang pinakamalalim nating desire, ano bang gusto nating gawin ng Diyos para sa atin? Ano yung ating ultimate prayer? Ito yung nasagot ng dalawang alagad. At ano yung gusto nila? Ano yung pinakamimithi nila? Ang maupo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon. Kaya lang sayang dahil hindi naman nila naiintindihan kung ano yung sinasabi nila. At bakit sinabi ng ating Panginoon na hindi nila naiintindihan kung anong hinihiling nila? Mga engot ba sila? Mga bopols ba sila? Hindi ba sila marunong umintindi? Unang-una, hindi nila alam ang kanilang hinihiling dahil hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng pagiging Mesiyas. Dahil nasa isip nila, ang pagiging Mesiyas ay yung leader na magtatanggol sa kanila laban sa pananakop ng mga Romano. Hindi nila naiintindihan na ang pagiging Mesiyas ay ang Mesiyas na maghihirap, mamamatay at muling mabubuhay. Hindi nila alam. Pangalawa, hindi nila alam ang kanilang hinihiling dahil sabi nga ng ating Panginoon, wala sa Kanya ang desisyon sa hinihiling ng dalawang apostol na ito. Kaya nga kahit na sinabi ng dalawang apostol na, Opo Lord, ready kaming maghirap, ready kaming magbata ng kahirapan para lang makaupo sa inyong tabi. Pero sinabi ng Panginoon, oo, babatahin ninyo, pero ang maupo sa aking kanan at kaliwa ay wala sa akin, kundi sa mga pinaghandaan nun. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pag-upo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon ay hindi ito padrino system, hindi ito koneksyon. Itong dalawang kasi ito, porke katabi nila o kasama na lagi nila ang ating Panginoon, akala nila gano'n na lang kadali. Diba sa ating mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyan. Kapag kapapasok tayo sa trabaho, mahihirapan tayo pag nag-apply lang. Dapat merong kakilala. Kapag meron tayo minsan kukuning mga papeles sa ilang agency, o di kaya pupunta tayo sa isang lugar para mas mapadali, dapat may kakilala, dapat may koneksyon. Pero parang ganun din naman yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dapat merong koneksyon, pero yung koneksyon na iyon ay hindi naman ibig sabihin kakilala lang. Hindi naman ibig sabihin kilala lang natin, okay na yon. Dahil ang pagiging malapit sa ating Panginoon, pinapakita sa ating ebanghelyo na para mapalapit sa ating Panginoon, kailangan nating maglingkod. At pinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating pong Jesus Nazareno, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lingkod. Minsan kasi, pag sinabi nating lingkod, ang equivalent sa ating isip, alipin. O di kaya naman pag sinabi nating lingkod, ang nasa isip natin, laging merong kapalit, laging merong katapat. Pero ang sinasabi sa atin at pinapakita sa ating paglilingkod ng ating Panginoon, ang dapat nating sundin na klase ng paglilingkod. At kapag nagawa natin yung ganitong paglilingkod, mas malamang na makaupo tayo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon. At ang paglilingkod na pinakita sa atin ay yung paglilingkod na malaya at walang hinihintay na kapalit. Malaya at walang hinihintay na kapalit. Sigurado ko, lahat naman siguro sa inyo, no? Walang pumilit na magsimba dito sa Quiapo Church. Malamang naman siguro lahat tayo dito, kusang loob na pumunta. Ganon ang pagiging malaya na paglilingkod. Ang malayang paglilingkod ay yung paglilingkod ng ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung tungkol sa nagdurusa na Mesiyas. Narinig natin doon na ginawa doon ng naglilingkod o na nagdurusang ginawa doon sa unang pagbasa
ng nagdurusang naglilingkod na tiisin ang lahat ng paghihirap para kanino? Siyempre para sa ating lahat. Pero walang pumilit sa Kanya na gumawa nun. Walang nagpumilit sa Kanya, walang nagtulak sa Kanya para gawin yon. Pero malaya niyang tiniis ang lahat ng paghihirap, kamatayan, alang-alang sa ating kaligtasan, alang-alang sa pagmamahal sa atin. Kaya tuwing maglilingkod tayo sa ating kapwa, tanungin din natin yung sarili natin. Bakit ko kaya ginagawa ito? Bakit ba ako naglilingkod? Bakit ba ako nagbibigay ng tulong sa mga pulubi, sa mga mahihirap? Bakit ba ako nagbibigay ng tulong sa aking kapwa na nangangailangan? Bakit ba ako tumutulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong ko? Bakit ba ako nandyan para sa mga malulungkot? Bakit ba ako nandyan para sa kailangan ng nakikinig? Bakit ba ako nandyan para sa kapwa ko? Kung meron tayong hinihintay na kapalit, hindi pa yun yung tunay na paglilingkod. Dahil ang tunay na paglilingkod ay malaya. Katulad ng malayang ibinibigay sa atin ang kalangitan. Kaya nga hindi porket nagpapakabuti talaga tayo, mapupunta tayo sa kaharian ng Diyos. Pwede, pero impure pa iyon. Hindi porket nagpapakabuti tayo, babasbasan at bibiyayaan tayo ng Diyos. Dahil binibiyayaan tayo, hindi dahil mabuti tayo, dahil mabuti ang Diyos. Ganon din sana sa paglilingkod natin. Sana naglilingkod tayo sa ating kapwa, hindi dahil mabuti ang kapwa natin, pero dahil mabuti ang ating kalooban. Pangalawa, pinapakita sa atin ng paglilingkod ng ating Panginoon, ang paglilingkod na laging nakakabit sa pananampalataya. Lagi nating maririnig sa ating ebanghelyo na bago gumawa ng kahit ano pa man ng ating Panginoon, lagi siyang nagdadasal. Laging nagdadasal, laging nakaugnay sa kanyang Diyos Ama. At pinapakita niya sa atin kung anong klase ng paglilingkod ang ginagawa niya na dapat nating tularan, na ang paglilingkod na ito ay laging nakakabit, laging nakaugnay sa pananampalataya. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, ano ang isinasabi dito? Kung paiiksi natin yung ikalawang pagbasa, sinasabi dito, patatagin nyo ang inyong pananampalataya dahil ang inyong sinasampalatayanan ay tao din naman. Tao at Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ating Panginoon na Diyos, naging tao at nakayanang maglingkod, yun yung dinadala at ibinibigay sa atin ang ating pananampalataya. Kaya nga, di ba, relate tayo lagi sa ating Poong Jesus Nazareno. Kung tayo naghihirap sa paglilingkod, kung tayo nahihirapan sa paglilingkod, tingnan natin ang imahe ng ating Poong Jesus Nazareno. Naglilingkod at naghirap. Naghirap pero naglingkod pa rin. Natumba pero tumuloy pa rin. At yun yung paglilingkod na merong kasamang pananampalataya. Mga kapatid, iisa ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Inaanyayahan tayong lahat na maglingkod. Maglingkod ng taos. Maglingkod ng lubos. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, sana bigyan tayo ng grasya ng Diyos na magkaroon ng pusong tunay na naglilingkod. Diba, sabi nga sa narinig ko, magbigay ng lubos, maglingkod ng taos, at maglingkod hanggang lakas ay maubos. Diyos na ang bahala pagkatapos. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit.
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng misyonero, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maangkay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinasabuhay ang kani-kanilang kultura, manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bokasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, namuno ang langit at lupa ng karangilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana. Sana sa kaitaasan, pinagpalang namarito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo na po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, ni Jose, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.